Bayan, magandang umaga. Pasensya na po. Naputol. Dahil may tropa tumawag. At humihingi ng advice tungkol sa kung ano ang mga next. Pero ganun pa man bayan, naibigay ko naman ang tama para sa kanila. Bayan, ang rason o ang means po ng ating content ngayon ay tungkol doon sa sinasabi natin na obserbasyon sa katayuan natin ngayon. Dahil iniisip lang natin na mahirap pero nakikita naman natin. Una-una, ang gusto ko talakayin ay yung katulad po ng concern ko, paalala. Huwag po kayong maniniwala na DDS ang nagpapakalat o ang mga supporter ni Duterte ang nagpapakalat na maging mahinahon tayo, antay na lamang natin ang 2020. Hindi po. Dahil kung DDS ka, kung Duterte, diehard supporter ka, ngayon ang kailangan nating pagkakataon upang mabago ang liderato. Ngayon ang transition na kailangan. So, ginagawa po nila yan kasi na rin base sa arrangement. Meron po tayo tinatawag ng ocular arrangement tungkol sa mga particular na statement. Yung sinabi ni BP Sara na hindi niya hangad ang agawin ang posisyon bilang presidente dahil sa wala nang kwentang liderato o pamunuan nito ni Lupin bilang presidente. Yes, we agree on that. Kasi ang kailangan ay ang taong bayan ang kikilos at ang gagalaw upang maganap ang sinasabi natin transisyon. Dahil sobra na ang korupsyon. 19 trillion na ang utang. Niwala namang project o programa. Pangalawa, ay ang 25 million per session sa Senate bilang impeachment court. Na nakikita natin na paikot-ikot lang at sarswela na ang mga pinagkukunan ng sinasabi nilang ebidensya, at nananalig si Marcos base sa statement na nire-release ni Jokno na baka makakuha tayo ng ebidensya. Baka, ibig sabihin, walang kasiguraduhan at hindi pa kumpirmado na yung impeachment, doon sa impeachment rule, ay kumpirmado nga na ginawa ni BP Sara. Fishing expedition. At sa puntong to, lumabas nga na may basbas ni BBM o ni Lupin bilang mastermind na bigyan ng autoridad na buksan ang sinasabing AMLA. Daw kung wala kayong makuha, aalis ka? Bilang Pangulo, bababa ka, wala ring kasiguraduhan. Ang gusto nyo lamang ay maapektuhan ang image ni BP Sara at mapaniwala ang taong bayan na meron ngang ginawang korupsyon si BP Sara. Samantalang sa inyo, tambad lumuluha na ng dugo ang taong bayan dahil sa utang natin na trilyon, 19 trilyon, pero wala pa kayong nagawa ni anuman. Kung yung 25 million na yan, kada hearing, ilang buwan, ilang times ang hearing, i-develop natin sa likas na yaman natin, di wala nang paksil ka, sili ka pang makikialam sa bansa. Kasi otoridad na mag-develop ng likas na yaman, ang paksili ka.
o ang batas na nakapaloob o ang authority na nakapaloob sa loob ng Pax Silica. Bakit kailangan pa ang Pax Silica? Kung ang 25 million naman kada hearing ang siyang ipagde-develop natin sa likas na yaman at itigil na ang fishing expedition dito sa impeachment ni BP Sara. Kayo dapat ang i-impeach. Sino? Ang i-impeach ay si Marcos. Si Lisa, hindi naman kailangan, hindi naman elected yan. Si Martin Romualdez. Ang mga involved sa DPWH na mga congressman, senador, no? Marami yan Yan sila ang dapat. Pero ang tunay pa rin may kapangyarihan tungkol dito ay ang taong bayan. Kaya nga ayaw makialam ni BP Sara. Dahil kung anuman ang mangyari, mamatay man si Marcos, si Lupin, o may impeachment si Marcos, si BP Sara pa rin. Base sa batas at legal sa batas na nakapaloob ang siyang papalit. Kung ang kagustuhan ng taong bayan ang siyang magiging prioridad. Sige, successor ka naman, BP. Gagalaw kami. Galaw dito, galaw doon pa. Ano man ang resulta. Si BP Sara pa rin ang siyang magiging presidente. Kaya kung ipupus natin ang pagbabago, nasa atin. Nag-aantay ang mga junior officer. Ang problema lang ay itong PNP na dapat tapos na noong Tapos na. Kung alam lang ng PNP ang lawful order at kaya itong ipatupad, mukha ata ngayon, yan na ngayon yung system ng evaluation at interview. Alam mo ba ang lawful? Kaya mo bang ipatupad ang lawful? Wala Sa totoo lang bayan, sa pag-aakala ng pulis, kapag ipinatupad mo yung unlawful, ay magiging lawful. Kaya kita mo sila. Sino ang kalaban sa hinahing ng taong bayan? Ang PNP. Sino ang kalaban ng taong bayan upang mabago ang sistema, ang patakaran sa pamahalaang korap? Sino? Ang PNP. Bakit pa tayo nagbabayad ng buwis para maipasahod sa kanila? Bakit hindi natin tantanan, tigilan at itigil ang pagbabayad ng buwis para mapasahod sila? Kung ang lawful order lang ay hindi nila alam at hindi nila kayang ipatupad. Ibigay mo yung karapatan na yan sa Army at saka sa Marines. Tignan mo. Walang 24 hours clear yan. Kasi bakit? Inihataw sa katawan namin kung ano ang lawful at ang lawful. Pinarusahan kami na halos na maga ang binti namin, kamay, braso. Nag 24 hours kami sa puno nang dahil lang sa lawful order at unlawful order. Sinabayan pa yan ng 11 GO. Tapos ka na agad pag-abot ng 11 GO sa AFP to take charge of dispose in all government properties and beyond. Human ka na Hindi mo na yan kayang pakialaman. Di ba? Oh. Kaya nga ba yan, Iba ang patakaran ng AFP. Iba ang patakaran ng PNP. Kahit pa sabihin natin, marami ang pamangkin PNP, marami. Manugang ko PNP, pero realidad yan Kung ikaw ang Chief of Staff ng PNP, alam mo ang lawful order tsaka unlawful order. Di ba? Ito, tinan mo si Brownie and then the other subordinate general. Alam nila yung lawful, pero ipinipikit nila yung lawful para maging unlawful.
Kasi nga, may maleta. Yan ang system. So, ganun pa man ba yan? Ibinabalik sa taong bayan. Ibinabato sa taong bayan ang karapatan. Bagamat ang taong bayan ay nasa 4 na pintuan. Isang pintuan na ayaw makialam. May pangalawang pintuan na nag-aantay sino ang mauna. May 3 pintuan na ang iniisip nila ay ang kapakanan at kaligtasan ng pamilya. At meron pong isang pintuan sa pang-4, ang mapansamantala. So ngayon kung iisipin natin, you are the leader. Tignan mo, very effective ba ang leader ng mga retired general? Effective ba? Hanggang ngayon, waiting. And that is true. Waiting. Sa PNP, wala kang aasahan kasi hindi nila alam ang lawful o unlawful order. Kasi kung alam nila, matagal lang tapos ang administrasyon ni BBM, ni Marcos. Lawful and unlawful lang. Yung hindi mo ipakita sa amin o ma-explain sa amin ang pinagbentahan ng gold. Ako bilang chief of the PNP, arestuhin kita. Magpapail ako ng kaso sa ombudsman o kung hindi man sa sa Supreme Court. Ilalad ko yung aming grievances. Meron kaming 200 general dito ng pumirma sa petition kasi hindi ninyo na ipaliwanag at naipakita kung saan napunta ang pinagbentahan ng Bulawan ng Pilipinas at sino ang bumili. Yan lang. Ay, tapos ka sa akin. Ako ang maging chief of staff ng PNP. Tapos ka sa akin. Hindi ka makakatulog sa akin. Kasi bakit? Tandaan ninyo, meron citizen arrest. Di ba? May citizen arrest. Gusto mo? Magbabalot ang mag-arresto sa'yo? Gagawin ko, escortan ko sa Malacanang yung magbabalot. 30 magbabalot. Tignan natin. Pero dahil nga sa proseso ng legal na sistema ng ating bansa, kapag ilalagay natin yan sa sinasabi nating citizen arrest, formality naman. Putang ina, presidente ang inyong uhulihin. Puta, yan ay binoto nino ng taong bayan. Bakit si BP Sara? Hindi ba ibinoto ng taong bayan? Mas mataas pa nga ang boto. 32 million plus. Tapos anong ginawa? Hindi lang nagsasalita si BP Sara sa kung ano ang ginagawa niya. Pero lahat ng bagyo at lahat ng lindol since 2021 na nag-agi sa Pilipinas na andoon ang Office of the Vice President. Kaya nga ba yan? No? Kaya nga mahirap pong kumbinsihin si BP Sara. Nakapagsalita na ang ating pangalawang Pangulo na hindi niya hangad ang agawin, hindi niya. At wala sa figura at dekalidad na antas ni BP Sara ang mang-agaw. Pero ang gusto niya ay makita natin, huwag tayo laging one-sided. Kailangan level yan. Kung may president, may vice president. Titignan mo sila palagi, ganyan. Kaya nga ang taas ng trust rating. Hindi na, kahit anong tira nila, mataas ang. Sino nga ba ang nagbibigay ng trust rating? Magkano bayad sa pagbibigay ng trust rating? Sino ang nagpupunta sa street, sa merkado? Mas maganda pa nga yung yung census sa kalsada ng mga DDS. Yung actual interview sa kalsada, mabuti pa nga yun yung SSS, DPW, SWS,
social weather station na wala, may nagpunta ba? Wala. Kung mabayaran mo yung mas malaking bayad mo, kahit pa antas-antas sa trust rating mo, mababang ibibigay sa'yo. Buti nga, hindi pa yan naging negative 57. Si BP Sara, kung nabayaran, kaya nga, tandaan ninyo, ang brainstorming o yung kanilang ginagawang convincing, no? O pagkumbinsi sa taong bayan sa pamamagitan ng mga false report at tayong mga DDS ang pinagbibintangan niyan. Isipin nyo, ang involvement sa nakapatay o ang pumatay kay Mima Alicia, klaro ang statement ng Mima Alicia na kapag nawala ako, si Boss B ang hanapin mo. Pangalawa, sa interview ng mga naturingang mga DDS daw kuno. Itong isa, at isa, tatlo. Tatlong DDS vlogger daw kuno. Yung pala, base kay Mima, bayad na pala ito o tumatanggap ng bayad. Yan ang delikado. So ganun pa rin bayan, wala tayong ibang aantayin sa aming nakikitang pag-aaral. Wala po tayong aantayin kundi ikaw, ako, tayo at sila. Siya nga pala, maraming salamat po sa mga sponsor o nakatulong sa ating operasyon. Nagpapasalamat po ako. No? Alam niyo naman, tayo iiba na ang ating sitwasyon, pero hindi pa naman pasmado ang ating mata at daliri. Ika nga, pwede pa tayong tumabla kahit pa paano. May changes man, may konting delay kasi nagkakaedad na. Pero ang puso, isipan at desisyon, walang kakurap-kurap. Buo pa rin. Kaya marami po salamat kay ayaw ninyong magpabati o ayaw ninyong magpabanggit. Inirerespeto ko po yun, pero kung nakikinig kayo ngayon, akin po kayong pinapupurihan at pinapasalamatan. Okay. Karamihan po niyan, oy, OFW, kamusta nga ho pala kayo? Tiis-tiis lang kasi kundi dahil sa remittance nyo, sa ginagawang pagnanakaw ng gobyernong ito, laglag na. Automatic, pati remittance nyo, laglag na rin. Pero kami po, bilang mamamayan at sambayanan, patuloy po kami magpapasalamat sa remittance nyo kahit hindi po kami nakikinabang. Wala po tayong magagawa kundi mamatay po sana sila, maimpatso sila, atakihin sila sa puso o kung hindi man, alam niyo na, baligawan ng bala sa ulo. Ang mga putang ina. Ang titigas ng muka. Pero ako bayan, kung sakali man, dumating ang panahon na bigla na lang si BP Sara, magwewelga pa rin po kami, magrarally kami pa rin, at lulusubin natin ang Malacanang, no? Para sabihin, i-develop natin ang likas na yaman na siya nating tanging pag-asa upang mapakinabangan ng wasto. Lalo na sa amin po mga elderly na. Diba? Siya nga ho pala, no? Siya nga ho pala. Meron pong tanong dito yung mga kapatid natin, na senior citizen. No? Especially, binabati ko po yung ating po senior citizen dito po sa Manolo Portage. Opo, ang meeting namin, nagpaabot lang po ng pagbati at ilang mga katanungan. Kasi nag-iisip po ako, no? Ang National Council for Senior Citizen ay may isa pong entity.
ang Office of the Senior Citizen o OSCA, no? Sa bawat munisipyo, no, sa kapuluan ng bansa ay meron pong opisina. Pero bakit kapag ang mga pagtabang o ang pakinabang, no, ang tulong at ang benepisyo ng mga senior citizen, bakit kailangan ang opisina ng DSWD? Samantalang meron ng entity ang Senior Citizen Council. Bakit kailangan ang mga kinabang o yung benepisyo ay ang DSWD? Samantalang pwede naman itong i-separate sa ilalim ng National Council of Senior Citizen as part of a whole identity of a council. Ang mga senior citizen po ay meron. Hindi po sapat ang senior citizen sa sinasabi. Yung ID, pag may ID ka na senior citizen at ikaw ay registered na, no, sa National Commissions of Senior Citizen. Kasi ako, registered na po ako. 9451028 ang number ko. No, ang aking LRN. Registered naman din po ako dito sa Manolo po. Ika nga, bakit? Bakit kailangan? So, kami po, nagkaroon po kami ng internal na talakayan tungkol po dyan at ika nga, mahihinog to ng mahihinog sa mga susunod pong mga araw. Kasi bakit? Kapag mayroong benefit, mayroong pong monthly, etc., kailangan magdaan sa DSWD. Bakit? Diba? Hindi ba kami botante? Ako, asawa ko, anak ko, pamangking ko, manugang ko, dami. Kung boto ang pagtitignan nyo, pag-iisipan ninyo, marami. Kaya muli po ba yan? No? Muli po, opo, ay ipinapanawagan namin, ano? At mabubuo po ito sa mga susunod na araw. Tatalakayin po namin ito. Hindi po kami papayag. At muli, babalik po tayo sa tunay nating problema. Ang sindikato ng pamahalaan dapat na pong maputo. To be ended for. At ang susunod na hakbang po natin ay i-develop ang likas na yaman. Pangako, diyan, makikinabang ang taong bayan. Diyan, mag-uumpisa ang progresibong benepisyo para sa individual na Pilipino. Tandaan ninyo, ang ginawa ng Burkina Faso sa ilalim ni Captain Ibrahim Traoré. Ngayon, kahit ang Europe, kahit ang Amerika, ay hindi kayang makialam sa dating itinuturing lang ng libag ng lipunan. Ngayon, napakataas. Hindi ba kayo magtataka? Di ba? Ibig sabihin, pag hindi ka nagtaka, medyo may problema, may kulang. Kaya muli po ang Kuya Ed TV ay nagpapasalamat sa inyo. Manambitan at manatili po kayo. Hindi po kami papayag na malason ang isipan ng mga DDS o ng mamamayan sa maling mga balita, sa maling mga impormasyon. Hayaan niyo po, kahit na yun na lamang po ang aking magagawa, ay gagawin po natin. Bagamat, kahit papaano, nakakatanggap po tayo ng benepisyo kay Meta. Marami po salamat sa Meta Administration. No? Kahit nasususpindi ako kasi siyempre normal sa tao magalit, normal sa tao paggalit kung ano-ano mga nabibitawan, bagamat it is clearly
as a violation. Opo, tao lang tayo, walang perpekto. Kahit man kayo Meta, wala rin kayong perpekto Di naman din kayo perpekto. Ibig sabihin, but it is an understanding, to accept, that is ruling. That is the law. So ngayon, hindi po bend the law. Okay? Hindi po bend the law. Okay, maraming salamat po. Pagpalain nawa tayo sa araw pong ito, sa ngalan ng Amang Yahuwah at sa ngalan ni Allah, mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum po. Ang katahimikan at ang pag-ibig nawa ay sumapuso ng bawat isa sa atin sa ngalan ni Allah. At sa buong kakristyanuhan, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Subok ko na po ito. Sa lahat ng aming problema, nakasandal po kami sa Ama. Pero nananatiling nare-resolba. Apo. So muli po ang inyong Kuya Ed sa mga nakatulong sa aking operasyon. Marami pong salamat. Apo. Naway pagpalain kayong ibalik ng triple, ang inyong naitulong sa akin at sa iba pa. So maraming salamat po. Ang inyo pong Kuya Ed TV ay yung mga hindi pa sa akin, nakasubscribe sa YouTube, yung ating po Kuya Ed TV channel. Opo, one way lang po yung name ng Kuya Ed TV, tapos din channel, yun po sa YouTube. Pero sa Facebook po, ang Kuya Ed TV. Okay, ang sa TikTok ko po ay Kuya Ed TV Vlog. Para at least iba-iba po yung ang description. So muli po nagpapasalamat po ang Kuya Ed TV, iwan ko po sa inyo ang salita ng ating Ama ng Himagsikan. Alam ko po marami na po nakakakabisa nito. Kaya lang hindi po maumpisan. Joke lang po. Okay po, muli po sabay-sabay po tayo ang ating pumbigkasin na ang lupang dinilig ng luha at dugo ang siya pong basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Kapag yan po ang ating paninindigan sa ating liderato at pamumuno sa bayan, hindi po tayo magkakaproblema sa korupsyon. Okay? Maraming salamat po. Yung mga korap, galingan nyo, matatapos din ang mga araw nyo. Ang Kuya Ed TV po, thank you. Marami po salamat.